Asawa ko, sabihin mo, ang ating sanggol magiging kamukha ko ba o kamukha mo? Siyempre, dapat maging kamukha mo. Ang ganda. Ganda ng asawa ko. Napakaganda at napakabait pa. Bastos. Isip, bata, lumayo ka. May tao ba diyan? Tulong? Napakakatakot naman. Iligtas ninyo ang aking asawa. May buntis. Iligtas ninyo siya. Nakikiusap ako sa inyo. Iligtas ninyo siya. Kawawa. Awa. Asawa ko. Iligtas ninyo ang asawa ti anak ko. Huwag ninyo akong alalahanin. Asawa ko? Iligtas muna ang asawa ko. Iligtas muna ang asawa ko. Asawa ko? Iligtas muna ang asawa ko. Huwag, Ingat, asawa ko. huwag. Sanggol ko. Sanggol ko? Sanggol ko. Anak? Anak! Okay ka lang ba? Grabe ang takot ko. Madam, nagkaroon ka na naman ng masamang panaginip, hindi ba? Ang aksidenteng yan, 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na. Mamaya aakyat ako para ihatid sa inyo ang pampakalma. Nasaan si Lin mo? Kumusta na siya? Nasaan siya? Si pangkalahatang tagapamahala Lin, kinuha na niya ang posisyon mo sa Zhengdong Grupo. Nasa kumpanya siya ngayon. Nakalimutan ko. Gusto mo, tulungan na kitang umakyat, madam? Tara na, madam. Madam, Anong nangyayari sa ibaba? Bababa ako at titingnan. ako na lang ang bababa. Madam, inumin mo muna ang gamot. Kapag lumamig iyan, hindi na magiging epektibo. Baybay. Baybay? Baka may problema sa gamot na ito? Anong klaseng gamot ba iyan? Tingnan mo, natumba si Baybay Paka, inom niya? May gustong manakit sa akin? Madam, naubos mo na ba ang gamot? Chinang, bakit mo tinapon lahat ng gamot? Napakabisa. Nakakabwisit ng inumin, kaya ayaw ko na. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ako ang pinakamarunong sa kalagayan ng katawan ko. Sa totoo lang, hindi ko na kailangang uminom ng gamot. Nag-aalala lang ako sa kalusugan mo. Noon, sinuportahan mo ako sa pag-aaral. Tapos, syempre, hindi ako makahanap ng trabaho. Pero kinuha mo pa rin ako bilang assistant mo. Para ka na sa akin talagang kapatid. Nagkamali ba ako sa kanya? Sige na, Lulu. Oo na, iinumin ko ng maayos ang gamot. Pwede bang pakainitin mo ulit ako ng isa pang mangkok? Zika. Siya nga ba talaga? Ang dami. Daming balahibo ng pusa sa kwarto ng hampaslupang babaeng ito. Nakakainis. Ang hirap nitong tiisin. Ginang. Sino ang kumakatok sa ibaba? Wala lang, Ginang. Inumin mo na muna itong gamot. Ibaba ko na lang itong mangkok mamaya. Ano ito? Ito ay dahil natatakot akong mapait ang lasa para sa iyo. Kaya sinadya ko itong lagyan ng frosting. Tutulungan kitang haluin. Heto. Hala! Bakit hindi ka na lang bumaba at tingnan? Ang mangkok na ito, iinom ko muna bago ko ibaba mamaya. Mukhang naniwala sa akin ang hangal na ito. Naniwala siya sa akin.
Sige, kung gayon bababa muna ako para tingnan. Sige. Siya nga. Bakit niya ginawa iyon? Hindi. Kailangan ko agad sabihin kay Lin mo. Ang tagal ko nang nalulula. At hindi ko alam kung nasaan na ang telepono ko. Baka tinago din niya? Hindi ko siya pwedeng ibunyag ngayon. Wala siyang dahilan para saktan ako. Tiyak na may utos sa kanya. Hintayin ko na lang si Lin muna bumalik at saka ko siya kakausapin. Baby, Iksululu. Nasaan ang cellphone ko? Madam, nasira po ang cellphone ninyo. Dinala po ito para ayusin. Bakit po? Wala naman. Matagal na kasi. Hindi ko matawagan sina nanay at tatay. Namiss ko sila. Sabi nila ide-deliver daw po pabalik mamayang gabi. Pag nakuha ko po mamayang gabi, aakyatin ko po sa inyo. Si. Mabait ka, Lulu. Hugasan mo ang mangkok. Aakyat muna ako para matulog. Sir, nakabalik na po kayo? Kamusta ka ngayon? Umiinom ka ba ng gamot sa tamang oras? Lahat ay normal. Nakainom na siya ng gamot. Kung ganoon, aakyat muna ako para tingnan siya. Babalik ako mamaya para samahan ka. Asawa ko, bakit ka gising? Mahal, sa wakas, nakauwi ka na. Sasabihin ko sa iyo, ngayon ko lang nalaman kung bakit ang lalim ng tulog ko nitong nakaraan. Ako. Asawa ko, anong nangyayari sa iyo? Masama ba ang pakiramdam mo? Ako, ano nga ulit ang gusto kong sabihin kanina? Sabi mo kanina, nitong nakaraan, ay lagi kang antok na antok kapag natutulog. Hindi ka ba umiinom ng gamot sa tamang oras? Uminom ako. Sa tingin ko, ako ay kailangang magpatingin sa isang psikolohista. May nangyari kasi 3 taon na ang nakalipas, na nagdulot ng trauma sa akin. Lagi akong binabangungot, kaya hindi ako makatulog ng maayos. Ayos lang. Mahal, ang gabi mo nang umuwi, hindi ka pa ba kumakain? Bumaba ka na at kumain. Inaantok na ako, gusto ko nang matulog. Ay, oo nga pala, pakiusap, bukas iwan mo rito ang driver, samahan mo akong pumunta sa ospital. Matutulog na ako. Mahal, sobrang inaantok na ako. Sobrang pagod na ako. Asawa ko. Maganda ang panaginip mo. Nagta-rapuhan si Lin mo. Ang marka ng lipstick at ang amoy ng pabango, parang naamoy ko na iyon kung saan. Binigyan mo ba talaga siya ng gamot? Bakit ngayon lang siya nakatulog? Binigyan ko po. Kasi noong hapon, hindi niya sinasadyang mabasag ang isang mangkok. Sa muling pagpapakulo ng isa pang mangkok ng gamot ay mangangailangan din ng oras. Hayaan na, ngayong gabi, huwag muna akong pumunta sa iyong silid para hindi magiging masalimuot kapag nagising siya. Paanong mangyayari yon? Sasama ako sa iyo para tingnan. Tara na. Jinang. Xiaking. Ang amoy ng pabango na ito? Ito ay katulad ng kay Lin mo. Tama na. Bakit? Nasasaktan ka ba? Hindi ah. Ang iniisip ko ay ang kamay mo. Halika na, pumunta tayo sa kwarto mo. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Medyo nami-miss kita. Ang laki ng kama sa master bedroom. Hindi ba tayo kasya rito? Ang galing mo namang maglaro ah. Sige baby, pagbibigyan kita ngayon.
Lin mo, paano mo nagawa sa akin ito? Noong nangyari ang aksidente, inutusan mo pa ang mga tao sa ospital na unahin akong iligtas. Kaya lahat ng ito, pinapanggap mo lang ba? Talagang ang isang halang at walang hiyang magkapares. Nakakadiri. Hindi. Kailangan ko pa ring hanapin agad ang cellphone ko at tawagan sina nanay at tatay. Gusto kong umalis dito. Sila lang ang makakatulong sa akin. Sina si Ming at Song Mei-fen, naayos na ba ang lahat? Nay, Sige, pagkatapos nilang ilipat ang mga shares kay Shaching, kikilos na siling mo. ano ang gagawin nila kina nanay at tatay? Sino? Hayop ka. Hindi ko alam kung bakit pa kita inaalagaan. Sobrang abala. Sinabi ba ni Shululu na mananakit sila? Anong nangyayari? Hindi kaya bukod sa gusto nila akong saktan? Gusto rin nilang saktan ang mga magulang ko? Ano ang gagawin ko? Kailangan kong makaisip ng paraan. Ginang, oras na para inumin ng gamot. Pumasok ka. Ilagay mo na lang sa gilid ang gamot. Iinumin ko kapag ito ay malamig na. Pinalamig na ito sa ibaba, maaari mo nang inumin ito ngayon. Inumin mo na agad. Kapag ininom mo ito, mamayang gabi, makakasama ko na ang Ginoo sa paglabas. Baka si Shaching dinura niya ang gamot? Hindi. Jinang, Anong nangyari sa iyo? Medyo malamig na ang gamot na iyon. Sumasakit ang tiyan ko pag inom. oh, ganoon pala. Sarado pa rin ang pinto ng banyo, siguradong hindi siya nagsuka. Lumabas ka muna. Medyo pagod ako. Matutulog muna ako. Nandito siya araw-araw. Ngayon na mahina ang aking lakas, paano ako makakatakas? At ang aking dating backup na telepono, hindi ko alam kung saan nila itinago. Hindi kaya nagpapanggap lang siyang natutulog? Dapat magpasalamat ka sa akin. Hindi ka kinikilala ng asawa at anak mo. Kung gising ka, gaano ka kaya malulungkot? Galit na galit ako sa mukha ninyong mga sponsor. Kunwari mabait sa akin, pero ang totoo, para lang sa pagkumpara ako, para magmukha kayong marangal. Ayop, Paano ako makakatulong sa isang taong walang utang na loob? Hintayin mo. Tiyak na pagbabayaran mo ito. dahil lang sa naging maswerte ka sa pagsilang. Pero ano ngayon? Ang mga damit mo, sinusuot ko lang kahit kailan. At pwede ko pang makasama ang asawa mo. Handa ka na ba? Naghihintay na sinapuno mo. Oo na.
Pero, sa pagdalo ko sa ganitong okasyon kasama ka, wala ba silang sasabihin? Anong sasabihin nila? Alam naman ng lahat. Si Xiaoqing ay ospital ng 3 taon dahil sa aksidente. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na magdala ako ng sekretarya sa pulong. Ngayong gabi, kailangan mong tulungan akong kumbinsihin si Puno mo. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Sinay, tsaka nay. Tungkol sa mga magulang ni Xiaoqing, tapos na ang halos lahat. Ngayong gabi, kapag nakumbinsi natin si Puno mo, pagbalik natin, papatay natin si Xiaoqing sa ganoong paraan. Kaya maaari na tayong magsama ng hayagan at walang itatago. Talaga? Oo. Ang galing. Tiyak na tutulungan kitang kumbinsihin si Puno mo. Pagkatapos, iisipan natin. Paano natin mapapatay si Xiaoqing nang walang makakaalam? Sige, tara na. Gusto niyo na akong patayin agad? Agad? Hindi. Kailangan kong makaisip agad ng paraan para makaalis. Napakaliblib dito. Wala ang telepono ko. Wala ring makuhang sasakyan. Anong gagawin ko? Sa tamang panahon, iisipan pa natin kung paano natin mapapatay si Xiaoqing nang walang kaalam, alam ang iba. Aking anak, tama. May anak pa ako. Ano ba ang gagawin ko ngayon? Bakit nandito ang telepono? Tatawagan ko ang tatay ko. Magandang araw po. Hello, ang tinatawagan ninyo ay nakapatay. Nakapatay. Sagutin mo. Magandang araw po. Ang tinatawagan ninyo ay nakapatay. Lahat nakapatay. Mahal, ang mga magulang ni Xiaoqing, ano nang plano mo sa kanila? Nakahanap na ako ng dahilan. At inayos kong magbakasyon sila sa ibang bansa. Pagdating nila doon, natural na may sasalubong sa kanila. Naayos mo na ba ang kontrata? Oo naman, pagdating doon, humanap ng pagkakataon at papirmahin sila sa kontrata. Bukas na ang katapusan nila. Ngayong gabi, aayusin na natin si Xiaoqing. Kunin natin ang pera sa pinakamabilis na paraan. Mahal, ang galing mo talaga. Mula sa maliit na nayon, magkasama tayong naghirap hanggang ngayon. Sa wakas ay magiging mga importanteng tao na tayo. Naku, Hatay, pabalik na sila. Sino ka? Ako ang pinadala ng magulang mo para iligtas ka. Ang magulang ko? Naramdaman nila na may kakaiba kay Lin Mu. Naramdaman ng magulang mo na may kakaiba kay Lin Mu. Pero dahil sa inyo noon, Ako ang may kasalanan noon. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan ng maling tao. Dahil lang para makasal sa kanya noon, nakipagputol pa ako ng relasyon sa magulang ko. hayaan mo na. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Umalis ka na agad. Hindi. Hindi ako aalis. Hindi pa kami diborsiyado. Kung aalis ako, tiyak na gagamitin niya ang kustudiya ni Xiaobao para takutin ako. Kailangan kong manatili dito. Kailangan kong mangolekta ng ebidensya. Papakulong ko siya. May iba pang puwersa sa likod ni Lin Mu.
Ang Zhengdong Grupo ay isa ng walang laman na kabibi at ang personal na kayamanan niya ay mabilis na tumataas. Ito, malinaw na may problema dito. Noon, ang kumpanya na ako mismo ang nagtatag, napabayaan niyang maging walang laman na kabibi. Hindi. Kailangan kong makahanap ng ebidensya. Kailangan ko siyang ipakulong. Itago mo ang cellphone na ito? Ito ang gagamitin nating paraan para mag-ugnayan. May mga gagawin din kami, subukan mo lang na makipagtulungan. Kung paano ito nangyari? Tumakas ba si Shaching? Tila pinasok ng magnanakaw ang bahay. Tara na, umakyat tayo at tingnan. Mahal, gising ka na. Mahal, anong nangyari sa bahay? Bakit ang gulo? Ay, siguro ninakawan tayo. Wala na ang mga alahas mo. Anong gagawin natin? Magsumbong kaya tayo sa pulis? Hubag, mahal, magpahinga ka lang ng maayos. Ako na ang bahala rito, ha? Sige. Naku, parang bumalik na siya. Kanina tiningnan ko ang telepono, ako hindi ko pa naayos. Bumalik ka sa kwarto mo, ako na ang bahala. Mabuti na lang at nandiyan si Xiao Yibay. Kung hindi, baka ngayon, mamamatay na ako dito. Kailangan kong makahanap na agad ng ebidensiya para maparusahan si Lin Mo ayon sa batas. Sa ganitong paraan, magiging ligtas ako at ang aking mga magulang. Hello. Nakuha ko na ang dalawang matandang walang kwenta. Mabuti, itali mo sila at ibalik. Pilitin mo lang silang pumirma. Bakit? Nakuha ko na ang mga magulang ni Xia Qing. Magpakulo ka ng gamot. Gawin mong 2 beses sa karaniwang dosis. Sa tingin ko, hindi na siya tatagal ng 1 buwan. Napakabuti? Pagkukuluan ko agad? Asawa ko. Asawa ko. Mahal? Bakit? Asawa ko. Bumangon ka at iinumin ang gamot. Mahal. Ang gamot na ito ay masyadong mapait. Ayoko nang inumin. Asawa ko. Alam kong mapait ang gamot na ito, pero ang pakiramdam mo ay di maganda nitong mga nakaraang taon. Inumin mo na agad ang gamot para gumaling ka na. Kailangan pa ni Xiao Bao ng kalinga ng kanyang ina, hindi ba? Mahal, tungkol kay Xiao Bao. Naalala kong nitong mga araw ay nakaramdam ako ng pagkahilo at pagkaantok. Parang ang tagal ko nang hindi nakikita si Xiao Bao. Bababa ako at titingnan ko si Xiao Bao. Aray, asawa ko. Mamaya ko na lang iinumin ang gamot na ito. Sabi nila kahapon pa lang, gusto nila akong saktan. Ang gamot na ito ngayon, hindi ko ito maaaring inumin sa anumang pagkakataon. Mama! Ang aking mahal ay napakabait. Bakit ka tinatawag ni Xiao Bao na mama? Bakit si Xiao Bao? Tatawagin kang mama? Ha? Asawa ko. Si Xiao Bao, gusto lang sana niyang sabihin kay Lulu, dumating na ang mama. Late siyang nagsasalita, hindi mo ba alam? Ibigay si Xiao Bao sa akin. Ito, bilis. Halika. Ibigay mo kay Ginang. Eddie. Ilang sandali pa lang ang nakalipas. Hindi na ako kilala na bata. Patawad, Xiao Bao. Kailangan lang kitang gamitin para makaiwas sa gamot na ito. Asawa ko, nagkakamali ka. Umalis ka. Ang pagiging di makatwiran mo, may limitasyon din dapat. Si Xiao Bao ay napakabata. Ano ang alam niya? Si Shululu ang aalaga sa kanya. Natural lang na mas malapit siya sa taong aalaga sa kanya. Nagkamali lang siya. Nakamali. Hindi kaya ganyan yung tinuturuan si Xiao Bao? Kaya siya ba ay ganyan? Paano mangyayari iyon? Anong pinagsasabi mo? Kung hindi ka ba naman nakahiga lang dahil sa sakit mo at hindi mo maasikaso si Xiao Bao, magkakamali ba siya ng tawag? Si Shululu. Nagsisikap na magpakulo ng gamot para sa iyo. Pero hindi mo man lang talaga pinahahalagahan, itinapon mo pa lahat. Ha? Lin Mo. Ngayon, dahil lang kay Shululu na nahirapan sa pagpapakulo ng gamot, nakikipagtalo ka sa akin? Kaya naaawa ka sa kanya? Kaya naman pala naaawa ka sa kanya?
Diyos ko, nakalimutan ko ang sarili ko. Hindi maaari, hindi ako pwedeng pagdudahan niya. Asawa ko, halika, upo ka muna, asawa ko. Paano nangyarian? Kaya ako kanina ay dahil sobrang alala ako sa iyo, kaya medyo nagmamadali ako magsalita. Umaasa lang din ako na sana ay gumaling ka na agad. Sa ganong paraan, mabawasan din ang pag-aalala ko para sa iyo. Inumin mo ang gamot mo, ha? Lulu, ibigay mo sa akin si Xiaobao. Halika, Xiaobao, dito ka kay Papa. Aray, mabait. Pumunta ka at bigyan ng misis ng isa pang dosis ng gamot. Naintindihan ko, Gino. Xiaobao, ito, ang tunay mong ina. Tawagin mo siyang mama. Naaalala ko noong ipinanganak si Xiaobao, wala siyang ganitong birthmark. Bakit nagkaroon ng isa pang pulang birthmark? Paano mangyayari yan, asawa ko? Si Xiaobao, matagal nang may ganyang birthmark. Mali lang ang alaala mo. Xiaobao, nandyan na talaga yung birthmark na yan. Nagkamali ka lang ng alaala. Oh, yan. Kung ganoon, baka nga nagkamali ako. Mahal, parang ang dami kong nakalimutang bagay. Hindi ka lang nakakapagpahinga ng maayos nitong nakaraan. Ang bilis naman. Nagdagdag pa ako ng isa pang mangkok kaninang umaga. Pinainit ko lang. Ginang, inumin niyo na po ang gamot. Tama, mahal. Inumin mo na ang gamot habang mainit pa para hindi lumamig. Lulu, buksan mo ang pinto. Tingnan mo muna kung sino ang dumating. May sasagutin lang ako, mahal. Sige. Ano? Tumakas? Anong nangyayari? Mahal? Wala lang. Tungkol lang sa trabaho. Sasagutin ko muna ito. Binibining G. Sinabi ko na. Wala ang ginang. Anong ingay yan? Nagsisinungaling ka. Narinig ko ang boses ni Shaking. Umalis ka sa dinadaanan ko. Hindi ka maaaring pumasok. Siaching. Jimaile, bakit ka nandito? Hindi maganda. Si Gmaile, pumasok. Bilisan mo. Anong nangyayari sa iyo? Ako ang natalo sa pustahan sa iyo noon, kaya pumayag akong maging pangkalahatang tagapamahala sa kumpanya mo. Tapos, ibinaba ng asawa mo ang posisyon ko at naglagay pa ng mga taong walang alam para maging senior executives at inaagaw ang mga proyekto ko. Sige na, hayaan na natin ang ibang mga proyekto. Ang proyekto ng Hengju Group ay dapat mapunta sa akin. Napalitan na ang mga senior executives ng kumpanya. Hihit pa, Dong. Literal na nagkaroon ng malaking pagbabago. Kung hindi ko lang kailangan gamitin ang kumpanya mo para kalabanin ang pinsan ko, hindi ako magtatagal sa magulong kumpanyang ito. Tungkol sa bagay na ito, pagkatapos kong maintindihan ito ng malinaw, sasabihin ko sa iyo, Kailangan pa ring alamin ng malinaw? Hindi ba sapat ang sinabi ko? Ako na isang marangal na binibini. Pumunta sa kumpanya mo para magtrabaho. Kailangan pa rin palang maapi mo. Sobra na talaga kayong bully. Wala akong pakialam. Ngayon, kailangan mong sumama sa akin sa kumpanya. sandali lang. Humihingi ng tulong si Shaching. Nasa panganib ba siya dito? Masama ang pakiramdam ko ngayon. Kaya hindi ako makakasama sa iyo sa kumpanya. Ganito na lang, tungkol sa proyekto ng grupo, maaari mo akong hanapin sa aking mga magulang para ayusin. Binanggit niya pa ang kanyang mga magulang? Ngunit ang kanyang mga magulang, hindi ba sila nagbakasyon na sa ibang bansa? Nasa panganib din ba ang kanyang mga magulang? Hindi maaari. Kailangan kong ikaw ang mag-ayos sa bagay na ito. Ang pagbaba ng performance ng kumpanya sa loob ng 3 taon ay dapat ikaw mismo ang umayos. Si Gmaile ay nagkukwento tungkol sa sitwasyon ng kumpanya. Bumalik ka na agad. Kung sobrang tindi ng pagbaba ng performance ng kumpanya, bakit hindi mo ako hinanap ng mas maaga? Gusto ko sanang hanapin ka, pero palagi akong hinaharangan ng iyong katulong, sasabihin tulog ka, o kaya naman pagod ka. Sinasadya mo akong pahirapan, di ba? Lolo, ano itong nangyayari? Ako. Sino ang tinetext mo? Wala po. Kagabi lang po ay tiningnan ko lang ang oras. Kung wala, ibigay mo sa akin ang cellphone mo para makita ko. Ginang, ito po ay personal kong bagay. Titingnan lang ang oras sa cellphone, personal na bagay na yon? Ibigay mo.
Binibining G. Bakit ka nandito? Lolo, bakit ka natakot ng ganyan? Baka totoo ngang may sikreto, ano? Baka naman nagtatago ka sa amin na nakikipag-date ka? Wala. Wala naman Nakikipag-dating ka siya. Mahal, ganito kasi iyon. Magkalugar kami ni Shululu, hindi ba? Pati nanay niya, nakita akong lumaki. Dati, nakiusap siya sa akin na ipakilala ko siya sa isang nobyo. Kaya syempre kailangan ko siyang ipakilala. Siya ngayon, siguro kausap niya yung lalaking iyon. At kasalukuyang nagkakamabutihan. Nahihiya lang siyang ipakita sa iyo. Bakit ka kinakabahan? Ako. Hindi ako haha. Malaki na, tapos nagtatago pa kapag nakikipag-date. Si pangkalahatang tagapamahala Lin, nagpakilala sa iyo ng ka-date, baka naman pakiramdam mo ay hindi marangal at hindi ka dapat makita ng iba. Bakit ka nag-aatubili? Oo nga, Lulu, ang asawa ko ang nagpakilala sa iyo ng ka-date, tiyak na mapagkakatiwalaan iyan. Ganito na lang, dalhin mo siya sa bahay sa ibang araw. Kumain tayong sabay-sabay. Ano sa tingin mo? Tama. Dalhin mo sa bahay para kumain. Teka, mahal. Ano? Sabi ni Gmaile kanina, nitong mga nakaraang beses na pumunta siya para makipagkita sa akin, palagi siyang hindi pinapapasok ni Lulu. Alam mo ba iyon? May ganun ba? ako. Aalala ako sa kalusugan ng ginang. Hindi kasi siya nakakapagpahinga ng maayos. Kapag pinoproblema pa niya, ang mga bagay tungkol sa trabaho. Natatakot akong hindi nakayanin ang katawan niya. Oh, tingnan mo. Tingnan mo naman siya. Sa nakita ko sa ugali mo, hindi ka naman mukhang katulong. Sa halip, para kang ang ginang ng bahay na ito. Binibining G, huwag ka nang makisali. Sa problema ng pamilya namin, asawa ko, si Lulu ay para rin sa ikabubuti mo. Oo nga, ginang. Mababa lang talaga ang emotional quotient ko. Pero, taos, puso akong aalala para sa iyo. Ganoon pala iyon. Mele, kung wala ka namang ginagawa, bakit hindi ka muna umuwi? Ako na ang magdedesisyon sa proyekto ng grupo. Ipapasa ko na yan sa'yo. Mahal, sa paghawak ko sa bagay na ito, wala ka namang reklamo, di ba? Kung tututol pa ako sa pagkakataong ito, baka maghinala na silang lahat. Wala akong reklamo, asawa ko. Ikaw ang nasusunod. Sa kumpanya na ito, ako ay isang ahente lamang. Ikaw talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Kung ganoon, panatag na ang loob ko. Tara na, Mele. Ihahatid kita. Tara. Ito ang numero ng cellphone ko. Gamitin mo ito para makipag-ugnayan sa akin. Huwag na huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang proyekto at babalitaan kita ng tagumpay. Mahal, medyo pagod na ako. Akyat na ako para matulog. Teka, mahal. Tungkol doon sa pagpapalit ng matataas na ehekutibo. Mahal, dahil ipinagkatiwala na sa iyo ang pamamahala ng kumpanya, lubos akong nagtitiwala. Hindi na kailangan magpaliwanag sa akin. Sige. Palagi kong nararamdaman na nagsisimula na siyang magduda sa atin. Imposible. Sobrang mahal niya ako. Ipinagkatiwala niya sa akin ang buong kumpanya para pangasiwaan. Huwag kang mag-alala. Teka, inumin ba niya ang gamot? Oo, ininom niya. Huwag kang mag-alala. Nitong nakalipas na 2 araw, sobra ang dosis ng gamot, kaya huwag mo na siyang painumin. Tumawag ako kanina, sabi tumakas daw ang matandang mag-asawa. Kapag nahuli natin sila at napirmahan na ang kontrata, saka mo na lang ulit siya painumin. Tumakas? Ako na ang bahala sa gamot. Aakyat ako para tingnan siya. Kung magpapahirap siya sa akin ng ganito, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Medyo matalino pa rin si Gmaile. Kaya ang mga bagay sa kumpanya, pansamantala, wala akong pagpipilian kundi ipaubaya sa kanya. Ipunin ang ebidensya ng corporate crimes ni Lin Mu. Salamat. Walang hiya kanina? Hindi ba ang tapang mo? Ano? Talaga bang akala mo ikaw na ang may bahay ng bahay na ito? Walang hiya, tingnan natin kung hindi kita patayin. Ay, Lolo. Huwag mong bigyan ng sugat sa mukha si Xiaoqing para hindi tayo magkaproblema kapag namatay siya. Sige na nga, pero kailangan mo akong bigyan ng pambayad. Yung mga bag sa walk, in closet niya, gusto ko rin. Saan naman ako kukuha ng pera, mahal? Yung mga pera sa kumpanya niya, matagal lang na,
Transfer sa account mo, hindi ba? Ngayon, isa ka ng maliit na mayaman. Ikaw dapat ang mag-alaga sa akin. Kaya pala lalong lumalakas ang loob ni ex Yululu. Maaga o huli, ipadadala ko kayong dalawa sa kulungan at sisiguraduhin ko talaga na mabulok kayo doon. Ay, tama. 2:00 na ngayon. Pinakain mo na ba ang bata? Ganoon mo ba inaalala ang batang iyon? Sige, pupunta ako mamaya para ibigay. Kasi, hindi pwedeng magutom ang paborito mong anak. Lulu, pakinggan mo muna ako. Lulu. Ang batang iyon. May iba pang anak si Lin mo. Kaya ba si Xiaobao ay pinalitan? Ang anak ko ba talaga ay... Pumunta ka sa bahay bukas at mag-install ng monitoring system. Hindi umiiyak si Xiaobao. Kung gayon, ang iyak kanina. Teka, saan ba talaga galing iyon? Hi, asab ako. Gising ka na ba? Halika, umupo ka. Xiaobao. Mahal. Ha? Umiyak ba si Bobby kanina? Opo. Umiyak sandali. Gusto niyang manood ng TV at hindi kumain. Si pangkalahatang tagapamahala, Lin ba? Sabi niya lang ng ilang salita sa kanya, kalmado na siya ngayon. Oh, nagsisinungaling pa talaga siya. Sa mukha ni Xiaobao, walang bakas na umiyak siya. Tila rito, talagang may problema. Pupuntahan ko si Ginang. Ginang, ikaw ba ang tumawag sa mekaniko? Dumating na si Xiao Yibay. Sakto para imbestiga sa kanya itong bagay na ito. Ako ang nagpatawag sa kanya. Hindi ba't sinabi mong tumutulo ang aircon ilang araw na ang nakalipas? Pinapunta ko sila ngayon para check ang bawat sulok at bahagi ng aircon sa buong bahay. Ah, ang kwarto ko? Pakiusap, abala po kayo. Check ninyo ng buo ang lahat ng aircon dito. Malamig ang panahon, kaya ang heating effect, dapat bigyan ng matinding pansin sa pag-check. Sa totoo lang, hindi na kailangan ang kwarto ko. Bahay ko ito. Kapag sinabi kong buong inspection. Kung may reklamo ka, umalis ka na lang. Ang kwarto ko ay nasa ikalawang palapag, galing sa itaas. Iyon ang huling kwarto sa kaliwa. Isa pa, ang aircon din sa unang palapag ay may problema. Tingnan nyo rin iyan. Anong klase ng kalidad ito, ha? Kabi, bili pa lang ito. Lolo. Mukhang hindi na natin maitatago ang bata sa bahay. Kailangan natin siyang ilipat ngayong gabi. Ang gamot na ito, dalhin mo at analisa. Sige. Ngayon, sisimulan na nating maglagay ng mga CCTV sa bawat sulok. Install mo ang software na sinend ko sa'yo. Kapag install na, makikita mo na ang real-time monitoring. Ziga. Sana makakita tayong palatandaan. Tulog na po ba ang ginang? Hindi pa, pumasok ka. Sino ang nagpapunta sa iyo sa kwartong ito? Ako ang nagpapunta sa kanya. Parang may problema kasi ang heating ng aircon ko. Nitong nakaraang 2 araw, pagkatapos kong matulog, pakiramdam ko talaga ay hindi umiinit ang kwarto. Pinapunta ko siya para tingnan. Matulog na parang patay na baboy. Bakit ka pa mag-aircon? Sayang sa kuryente. Ang iinit ay hindi ganoon kaganda. Kung ganoon, talagang kailangan itong ipaayos. Wala namang problema ang air conditioner nyo. Siguro nagkakaedad na ang mga linya. Inayos ko na para sa inyo. Ziga. Bakit ka nakatunganga dyan? Dali, pumunta ka na at tingnan ang kwarto ko. Magsuot ka ng shoe cover. Huwag mong dungisan ang sahig ko.
Ano ang tinitingnan mo? Hindi pa ako nakakakita ng ganitong arawang kwarto na magkatulad ang ayos sa master's bedroom. Paano ko inayos ang kwarto ko? Ano nang pakialam mo? Mas makabubuti pa kung bilisan mo na at tingnan ang air conditioner. May isang tool pa akong kailangan. Papadala ko na lang sa kasamahan ko. Hayaan mo na. Ang kasamahan mo ay nag-aayos ng aircon sa ground floor. Ako na lang ang kukuha niyan para sa iyo. Sabihin mo lang sa kanya, ang medium, size na wrench lang. Huwag mong kalikutin ang gamit ko. Kung may nawala akong gamit, hahanapin kita. Sira ulo? Ay, anong ginagawa mo? Baka naman may inilagay kang kung ano sa loob ng aircon. Ang patalikod mo. Baka naman naglagay ka ng camera sa bahay ko? Kuya, huwag ka namang magbiro. Kami ay tapat na tapat sa aming ginagawa. Paano naman kami gagawa ng mga kalat-kalat na bagay? Ha? Camera? Oo, may isang grupo ngayon na nagnanakaw ng kuhang litrato. Nagpapanggap silang mga aayos ng aircon para maglagay ng camera sa loob ng bahay ng iba. Nakita ko kayong dalawa kanina na patalikod. May hinala. Aroy, kuya, huwag ka namang magbiro. Kami ay mga seryosong empleyado, isa pa. Kahit mayaman ka, hindi mo ako pwedeng siraan ng ganyan. Bumaba ka dyan. Titingnan ko ang aircon. Bumaba. May sakit ka ba? Kung walang camera diyan sa taas, ano nang gagawin mo? Pwedeng humingi ka ng tawad sa akin? Bakit mo ako sinisiraan? Tawat ang ina mo. Huy, kung hindi ka hihingi ng tawad sa akin, huwag kang gagalaw. Bitawan mo. Tangina, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Linti ka. Hindi. Kung hindi ka hihingi ng tawad sa akin, Huwag kang manakit. Huwag kang manakit. Huwag kang manakit. Pangkalahatang tagapamahalalin. Pasensya na. Bago lang itong kasamahan ko. Hindi pa marunong sumunod sa mga patakaran. Maaari mo itong suriin. Kung talagang may problema, iibabalita ko ito sa kumpanya ng buo. Tiyak na paparusahan ito ng kumpanya. para tulungan kang magpalipas ng oras, halos nabugbog na ako, bigyan mo ako ng red envelope mamaya bilang bayad sa akin. 200. Bibigyan kitang 250. Ano na? Hindi ba wala namang nangyari? Kaya hindi ba dapat humingi ka ng tawad sa akin? Kahit na hindi ka naglagay ng nakatagong camera, nakikita kong kayo ay mayroong masamang balak, hindi kayo mukhang mabubuting tao. Lulu, tawagan mo ang kumpanya ng aircon. Tingnan mo, kung mayroong pangalan nilang dalawa. Sige. Hello? Ang Bauli Aircon ba ito? Ang numero 3157 ang inyong kumpanya at ang teknisya na may numero 2569. Ano ang pangalan? Magandang araw. Ayon sa pagsusuri, ang mga pangalan ng dalawang technician ay Zhang Tengfei, Zhao Yongfu. Oh, totoo bang Zhang Tengfei ang pangalan niya? Sige, kapag naayos na ang aircon, kunin na ninyo ang mga gamit at umalis na kayo agad. Hindi, anong ibig mong sabihin? Wag na, wag na. Sa lalaking iyon, galit na galit ako. Kunin na natin ang gamit at umalis na tayo. Humihingi ako ng paumanhin pangkalahatang tagapamahalalin. Hoy, hindi mo pa rin mahanap iyon? Ikaw ay walang silbi. Hanapin mo agad. Anong nangyari? Hindi mo pa rin ba nahahanap ang mga magulang niya? Oh. Ngayon, ang dosis ng gamot na binibigay kay Xiaqing ay dinagdagan. Sa mga darating na araw, huwag mo muna siyang bigyan ng gamot para kapag namatay siya bilang manugang, mahirap tignan kung ako ang magmamana ng kanilang mga ari. Arian kung may kumalat na balita. Mabuti na lang at matalino ang taong iyon. At itinago niya ang surveillance camera sa loob ng smoke alarm. Kung hindi, hindi ko malalaman na nawawala ang aking mga magulang. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang mauna akong makita ang aking mga magulang kaysa sa kanila. Mukhang hindi na pwedeng itago sa bahay ang batang iyon. Kailangan ko siyang ilipat ngayong gabi. Isang bata ang nakatago sa bahay. Anong ibig sabihin yan?
Ito ang sample ng gamot na binigay sa akin ni Xiaqing. Examine mo kay Dr. Zhang. Kunin ang resulta agad. Naintindihan ko. Nahanap na ba ang matatandang magulang ng pamilya si Ziga? Lihim na ibalik sila sa bansa. Nahanap na ang dalawang matatanda, kaya huwag ka nang mag-alala. Ang tanging lugar sa bahay na mapagtataguan ng tao ay ang underground storage room. Habang hindi pa nila na ipapadala ang tao, ako ay pupunta roon upang hanapin iyon. Bata, huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Bakit ka nandito? Sino ka? Ano? Ikaw? Anong matutulog? Katulad ka ng patay mong ina. Tulog lang ng tulog. Anong iniiyak-iyak mo? Huwag kang umiyak. Ang anak ko ay masunurin kumpara sa'yo. Ang anak nitong si Xiaqing ay parang isang walang kuwentang tao. Pigilan. Hindi ko pa mailigtas si Xiaobao. Hindi ako maaring lumabas. Shululu, nangangahas kang itago ang anak ko dito para saktan. Para lang bigyan ng magandang buhay ang sarili mong anak? Sa totoo lang ang tatay mo, talaga namang ayaw kanyang ipaalis. Pero ikaw ang araw umiiyak. At napaghihinalaan ka na ng nanay mo. Ngayon, sa wakas, maaari na kitang formal na mapaalis. Dolly, ibebenta nila ang anak ko? Anong ingay yan? Patay na daga. Mukhang malapit na sila. Ikaw, maghintay ka lang maputol ang iyong mga kamay at paa. Ibebenta sa ibang bansa bilang pulubi. Tayo. Anong gagawin ko? Xiao Yibai, nagmamakaawa ako sa iyo na sagutin mo ang tawag? Ano nang isinisiga mo? Hindi ka rin naman makakapagsalita. Xiaobao, ililigtas ka ni Mama? Ililigtas ka ni Mama. Sa wakas, naibenta na. Naku po, huli na ako. Si Xiaobao ay... mahal. Oh, mahal. Bakit ang ingay? Ano nang ibinenta ninyo? Titingnan ko. Pupunta ako para tingnan. Ay, mahal. Ibinenta ko lang kasi ang ilang mga bagay sa bodega na hindi naman ginagamit. Matagal na itong nakatambak at umaalpas ng espasyo, hindi ba? Tama ba? Ganoon pala. Sige, pero ingat ka sa susunod. Hinaan mo ang iyong boses. Sige, mahal. Parang may kakaiba kay Xiaqing kamakailan. Dati, pag uminom siya ng gamot, hindi talaga siya nagigising. Nitong 2 araw na ito. Baka dahil hindi siya uminom ng gamot. Mari. Kung hindi, painumin pa rin natin siya ng gamot? Hindi pwede. Hindi pa natin nahahanap ang 2 matatandang iyon. Kapag pinatay natin siya, hindi siya makakapirma sa pagmamana ng ari-arian. Magiging napakalaking suliranin. Minamahal mo na ba siya? Ayaw mo siyang patayin? Paano naman mangyayari iyon? Ikaw lang ang nasa puso ko. Alam mo naman iyon, hindi ba? Sino ang kinakausap mo kamakailan? Pakitingnan ko. Ako lang ang tanging nasa puso mo, ha? Linmo, nakikipag-flirt ka pa rin sa pinsan ko? Huwag ka namang masyadong sensitibo, pwede ba? Matagal na ang nangyari iyon. Kaibigan ko lang siya.
Linmo, hindi ko pa ba alam kung anong klase kang tao? Hindi ka marunong magsinungaling? Ano ba ang gagawin ko? Paano ko ililigtas si Xiaobao? Ano ang dapat kong gawin? Ang galing. Naligtas si Xiaobao. Ang galing. Pinsan, ha? Dahil hindi ko pa kayo pwedeng ipasok sa bilangguan, lagyan na lang natin kayo ng kaunting pampalasa. Xiao Yibai. Salamat, Lulu. Umalis ka na muna. Asawa ko, subukan mo. Ipinagawa ko iyan lalo na para sa iyo kay Lulu. Fish, flavored eggplant. Tingnan mo. Salamat, mahal. Sino ang dumating? Asawa ko, upo ka. Ako na ang magbubukas ng pinto. Ang bilis naman dumating ng taong baliw sa pag-ibig na yan. Oras na para manood ng magandang palabas. Yuyu. Linmo, iligtas mo ako. Hindi Yuyu. Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Linmo, ang pamilya ko, para sa dowry ng kapatid ko, ibebenta ako sa isang matandang lalaki. Pero, naghahanap ako sa'yo sa loob ng maraming taon. Alam mo iyan, maliban sa'yo, wala akong ibang papakasalan. Yuyu. Huminahon ka muna. Nandiyan ang asawa ko sa loob, ha? Sige, pupuntahan ko siya at magmamakaawa. Magmamakaawa ako. Napayagan niya akong manatili sa tabi mo. Kahit walang titulo, tatanggapin ko. Ayoko talagang magpakasal sa isang matandang lalaki. Huwag mo lang akong paalisin. Iyan lang ang hiling ko. Nagmamakaawa ako sa Lin mo. Sige na. Alam ko. Mahal, bakit ang tagal mong magbukas ng pinto? Sino ang dumating? Asawa ko, bakit ang tagal mong buksan ng pinto? Anong nangyari at naging ganito ang itsura niya? Dali, pumasok ka na. Ayos ka lang ba, asawa ko? Kaibigan mo siya, hindi ba? Ang dumi niya, kawawa naman. Bakit ka nandito? Dahan-dahan, Lulu, bakit mo siya tinutulak? Ayos ka lang ba? Ikaw, Lulu, alam kong hindi kayo maganda ang relasyon ng pinsan mo, pero sa huli, pinsan mo pa rin siya. At nandito pa ang aking asawa. Alam mong mahina ang kalusugan niya. Alam mo iyan, hindi niya kakayanin ang ganyang pag-aabala. asawa? Pasensya na aking asawa? May uusapan pa kami ng pinsan ko, may kailangan pa akong sabihin sa kanya. Dadalhin ko muna siya sa labas. Asawa, nabalitaan ko na sinusuportahan mo ang kalayaan ng kababaihan. Marami kang proyekto. Ngunit, ang pamilya ko, para sa dote ng kapatid ko, ibebenta nila ako sa isang matandang lalaki. Asawa, nagmamakaawa ako sa'yo, iligtas mo ako. Ano? Ang pamilya mo? Talagang sobra. Huwag kang matakot, ayos lang. Lulu, kumuha ka ng tuwalya at ipunas mo sa babaeng ito. Ano ba talaga ang nangyari? Dito ka magkuwento sa akin. Ikaw ang nagdala sa kanya dito, hindi ba? Hindi mo pa rin malimutan ang nakaraan, Lin mo? Hindi ako. Wala akong ideya. Lulu, nasaan ang tuwalya? Kukunin ko na. Paanong bigla na lang sumugod si Yuyu dito? Malinaw na sabi ko sa kanya na maghintay siya sa bahay. Hanapin niya lang ako kapag nakuha na niya ang pera. Ayos lang iyan. Lilipas din iyan. Ilang taon na ang lumipas, pero napakahusay pa rin niyang magkunwari. Halika, punasan mo. Lulu, punta ka at ayusin mo ang guest room. Doon muna patuluyan si Yuyu. Pagkatapos kong marinig ang nangyari sa kanya, ako'y talagang naaawa sa kanya. Hindi. Bakit siya papayagang tumira dito? Ano? Ikaw na ba ang nagpapasya sa bahay na ito? Gusto kong manatili siya dito? At sasalungatin mo ako? Ano bang karapatan mo para sumalungat? Madam, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mahal. Lulu, hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Sina. Yuyu, huwag kang mag-alala at manatili ka na muna dito. Kapag ganap nang naresolba ang problema mo, saka ka na umalis. Sa bahay namin, maraming bakanteng kwarto. Hindi namin alintana ang dagdag na kakainin. Di ba? Mahal, pinatira ko si Yuyu dito. Hindi ka naman siguro aayaw, di ba? Syempre, hindi ako aayaw, mahal. Sa bahay na ito, ikaw ang masusunod.
Mahal, narinig ko kanina ang sinabi mo. Napinsan ni Lulu si Yuyu. Paano mo nalaman? Asawa. Dati si Yuyu, ilang araw na nanuluyan dito. Noong mga oras na iyon, natutulog ka, kaya hindi mo alam. Di ba, Lulu? Ah, ganun pala. Sina. Sabi ko na nga ba, si Yuyu ay napakaganda. Naawa ako nang makita ko siya. Kaya huwag mo nang sisihin ang aking asawa. Tingnan mo, tulala siya sa pagtingin. Asawa, nagbibiro lang ako. Haha, alam ko. Haha, alam ko. Ang asawa ko ay tapat. Hindi siya gagawa ng kalokohan. Makikinig ka lang sa akin. Manatili ka rito ng panatag. Ay, asawa. Medyo pagod na ako. Lulu, mamaya pumunta ka sa dressing room ko. Kumuha ka ng bagong damit para maisuot ni Yuyu. Asawa, matutulog muna ako. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Sige, asawa. Magpahinga ka ng maaga, ha? Dahan-dahan. Shenyu, anong ibig mong sabihin? Bakit ka pumunta dito ngayon? Ano? Nakita mo na si Lin mo ay malapit ng magtagumpay. Kaya sinadya mong pumunta dito? At akala mo, mapapalitan mo ang posisyon ko, hindi ba? Shululu, ikaw ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Linmu. At ikaw ang kabit pa, nagpapakahusay ka pa dyan. Wala kang karapatan sabihin iyan. Wala akong karapatan sa iyo? May anak kami ni Lin mo? Sabihin mo kung may karapatan ako o wala? Ikaw ay babaeng umakyat sa kama para makakuha ng posisyon. Nahihiya akong sabihin na ikaw ay aking pinsan, nandidiri ako. Linmu, sabihin mo, pwede akong manatili. Lin mo! Kung papayagan mo ang babaeng masama na ito na manatili, aalis ako kaagad. Iksulolo. Hindi pa ba sinabi ni Xiaoqing kanina? Pinaiiwan niya si Yuyu dito kung hahayaan nating umalis si Yuyu at nalaman ni Xiaoqing bukas paano ko ipapaliwanag sa kanya. Isang babaeng malapit ng mamatay. Kung susundin mo o hindi ang sinasabi niya, ano ang kaibahan? Ang malapit ng mamatay ay hindi pa patay hangga. Di siya'y nabubuhay. Ikaw, mananatili ka lang na tagapag-alaga. Ikaw, Jululu, hindi ka pa ba tapos mag-eskandalo? sinagtan mo ako. Para sa mangmang na babaeng ito, sinaktan mo ako? Tama na. Yan nga ay isang nakakatuwang panoorin na pag-aaway. Mama. Aking Xiaobao. Pasensya na. Kasalanan ng mama dahil nagtiwala ako sa maling tao. Kaya 3 taon kang nakakulong sa silong, walang sikat ng araw. Xiao Ibai. Pumunta ka mamaya at sunduin mo ako. Gusto kong makita si Xiaobao. Bukod pa rito, kailangan kong pumunta sa ospital para magpatingin. Linmu, nitong 2 araw na pinahinto ko ang gamot. Ramdam ko talagang lumakas ako. Pero hindi ko alam kung ang gamot na iyon ay may iba pang side effects. Kailangan ko pa ring magpatingin para kumalma ako. Kailangan kong mabuhay. Upang alagaan sina nanay at tatay pati na rin si Xiaobao. Yuyu, miss na miss kita. Dala mo ba si Xiaobao? Nasa sasakyan siya. Xiaobao. Xiaobao, patawarin mo ako anak. Kapag naalis na ni mama ang lahat ng masasamang tao, makakasama na tayong palagi. Ayos lang ba na lumabas ka ng ganito gabi? Ayos lang. Silin mo. Para makasolo niya ang matagal na niyang kasintahan na si Shen Yu. Pinainom niya si Shululu ng tsaa na may halong kung ano. Tulog na tulog talaga siya. Busy siya ngayon sa pakikipag-ugnayan kay Shen Yu. Hindi magkakaproblema. Sabi ng tao ko, book siya online ng isang room sa Love Hotel ngayong gabi, baka pumunta siya maya-maya. Patawad. Nakalimutan ko na siya eh. Ayos lang. Ang isang pusong patay, paano pa masusugatan? Gusto ko lang ngayong makakolekta ng ebidensya at ipasok siya sa kulungan habang buhay. Ito lamang ang tanging layunin ko sa bahay na ito.
Pasensya na. Ito, hindi ka ba manugang ng pamangkin ko? Bakit ka mag-isa rito? Nasaan na ang panganay kong pamangkin? Nagkakamali ka ng tao. Hoy! Sino ka ba? Bakit kasama mo ang manugang ng pamangkin ko? Sa ospital pa. Umalis ka na agad. Kung hindi, hindi kita sasantuhin. Hindi sasantuhin ha? Anong hindi sasantuhin? Inilabas mo ang manugang ng pamangkin ko. Hindi pa kita nasisingil. Dinala ko ang aking asawa para magpakonsulta. Umakyat ka lang para manggulo. Nangungulit ka pa rin sa akin. Tara na. Pasensya na? Inaabala kita? Wala yon. Naiintindihan ko ang emergency. Tara na, bilisan na natin. Sige. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Magpadala na lang ako ng WeChat sa kanya. Paano kung hindi siya maniwala sa akin? Kunin ko ang litrato niya. Ako na ang magbubuhat sa bata. Dahan-dahan. Sabi ng doktor, ang gamot sa loob ng iyong katawan, bagamati ito ay nakakatulong lang sa pagtulog at hindi nakakamatay, ang matagal na inom nito ay makakaapekto pa rin at nakakapinsala sa iyong katawan. Mag-ingat ka pa rin. Ziga. Tara na, sumakay na tayo sa sasakyan. Halika, ingat sa ulo. Ay, Hoy, anong ginagawa mo? Ibalik mo ang cellphone ko. Binala nakita minsan. Naglakas, loob ka pa rin kumuha ng litrato. Hoy, huwag kang umalis. Babasagin mo ang cellphone ko tapos ibabalik mo. Bitawan, Magbayad ka sa akin. bitawan mo ako. Wala ni isa sa inyo ang aalis. ang pamilyang ito ay talagang nakakadiri. Bitawan. Umalis ka. Sumakay ka sa kotse. Aking kapatid na mo. Sabi mo dati, pagkatapos makuha ang pera ni Shaking, sisipain mo si Shululu at papakasalan mo ako. Tutuparin mo pa ba ang pangakong iyon? Hindi naman siguro dahil sa may anak na kayo, kaya Tanga, ikaw lang ang mahal ko. Pinapatulong ko lang si Shululu dahil itong bagay na ito ay medyo mahirap. Ikaw lang ang nasa puso ko. Pero, kailangan ko pa rin kalmahin siya. Huwag mo rin siyang galitin. Nakinig mo. alam ko na, susundin ko lahat ng iyong sasabihin. Mo, parang nakita ko ang asawa mo sa ospital, kasama ng ibang lalaki. Ay, saan ka pupunta? Uwi na. Si Xiaobao ay may ina na tulad ko at talagang nagdusa. 3 taon sa silong. Hanggang ngayon, hindi pa rin marunong magsalita. Ako na ina, hindi lang hindi alam, kundi ang anak pa ng kabit. Ang inalagaan kong parang sarili kong anak. Huwag mong sabihin iyan. Ayaw mo rin naman yan. Xiaoibai, nagkita na ba tayo sa isang lugar? Ako. Sinabi. Alam na. Bakit? Anong nangyayari? Ang mga nagmamanman kay Linmu ay nagsabi, hindi pa raw niya naisuot ng maayos ang damit niya, agad na siyang lumabas ng hotel. Malamang na umuwi siya. Tiyak na dahil lang iyon sa kanina, nagpadala sa kanya ng mensahe si Lin Dakyang. Umupo ka ng maayos. Asawa ko. Bakit ka may awak na kutsilyo? Pinainom ko lang siya ng gamot bago ako umalis. Kung hihiwain ko siya ng kutsilyo at hindi pa rin siya nagising,
Ibig sabihin ay tulog talaga siya. Paano kung gising siya? Kung gising siya, ibig sabihin ay hindi siya tulog, nagpapanggap lang. Ibig sabihin ay may nalaman siya. Kung gayon, mas lalo ko siyang tatanggalin sa isang hiwa. Magtiis ka, Xiaoqing. Para sa mga magulang at kay Xiaobao, kahit masakit, hindi ka maaaring dumilat. Mukhang hindi siya gising. Huwag kang mag-alala. Hindi. Hindi iyon masakit kanina, kaya niya pa ring magpanggap. Ngayon, hindi ako maniniwala na kaya pa rin niyang magpanggap. Mukhang ang tiyuhin ko pala sa ospital ay nagkamali ng tingin sa taong iyon. Pero kung sakaling magising siya at makita ang sugat sa kamay niya, paano kung magtanong siya? Ang gamot na hinalo ko sa gatas niya, sapat na para matulog siya ng 2 araw. Sa oras na iyon, maghihilom na rin ang sugat sa kamay niya. Mahal, maganda ang panaginip mo sana. Linmo, siguradong makukuha mo ang karma mo. At pati ikaw, Linmo. Ikaw, asong lalaki. Kayong dalawa, kung ipagpapatuloy niyo pa ang kalokohang ito, ipagsusumbong ko kayo. Shenyu, ikaw na maliit na babae. Linmo! At ikaw, lalaking parang aso. Kung magpapatuloy kayo sa ganyang kalokohan, ipapahamak ko kayong dalawa. Ano ang sinasabi mo? Iksololo, huwag mong isipin na dahil lang sa nagbigay ka sa akin ng anak, may karapatan ka ng bantaan ako ng walang pag-aalinlangan. Nakalimutan mo na ba kung anong nangyari sa anak ni Xiaoqing? Baliw na babae. Alam ko na. Linchek? Tingnan lang natin kung gaano tatagal ang kaligayahan mo. Iksololo, isang lalaking nagtraidor sa kanyang asawa at nagbenta ng kanyang anak. Magtitiwala ka pa rin ba sa kanya? Tunay na nagsisisi ako. Noong aaral pa tayo, nagbigay ako ng kalahati ng aking allowance para suportahan ka, ngunit wala ka pa rin natutunan. Saan kaya pupunta? Ate, nasan si Linmo? Dadalhin niya ako sa isang napakahalagang okasyon. Manatili ka na lang sa bahay ngayon at alagaan mo ang bata. Linmo! Dati sa mga ganitong okasyon, ako ang isinasama mo. Dapat mong sisihin ang sarili mo dahil sa maling nasabi mo nung nakaraang araw. Simula ngayon, kayong dalawa, kung sino ang magpapainis sa akin, kailangan niyang tanggapin ang parusa. Sololo, manatili ka sa bahay ngayon at bantayan mo ng maigi si Xiaoqing. Pagdating ni Shenyu, lahat ay nagbago na. Siya na isang probinsyana. Bakit siya ang dadalo sa ganitong okasyon? Linmo, tiyak na pagsisisihan mo ito. Chita, hindi ka ba? Nakahanap kay Yuyu kamakailan? Saan kaya pupunta? Linmo, nandito na ako. Mawalang galang lang. Pangkalahatang taga-pamahalalin. Ang handaan na ito
Ang dala ng lahat ay ang kanilang mga lehitimong asawa. Bakit ka nagdala ng kabit? Binibining G, huwag kang magkalat ng walang katuturan. Ang asawa ko ay may sakit, hindi mo ba alam yon? Itong babaeng ito, siya ang bago kong executive assistant na kinuha, Binibining Shenyu. Bagong assistant? Bakit hindi ko alam? Hindi kaya kakatapos lang siyang i-hire 1 segundo lang ang nakalipas? Lin mo, nakakatawa ka talaga. 3 taon ka palang presidente. Akala mo ba talaga na sa iyo na ang Zhengdong grupo? Binibini, pakiusap, huwag ka nang magkalat ng anumang walang katuturan. Pareho tayong babae. Paanong nakakagawa ka ng masamang chismis tungkol sa akin? Tama, Meile. Kahit na si Assistant Shen ay halatang hindi natin ka antas, pero hindi mo dapat siya gawan ng masamang chismis. Zhao Xiaoyuan, bakit ka nagpapanggap na hukom ng katarungan dito? Lahat ng naririto, sino ang hindi nakakaalam na ayaw mo kay Xiaqing dahil mas magaling siya sa iyo? Ngayon na nagkasakit siya, ang asawa niya ay nagpaparada ng kanyang kabit? Dapat ay masaya ka na ngayon, tama? G. Myla, huwag kang ngang magkalat ang walang katuturan dito. Kami ng asawa ko ay may maayos na pagsasama. Huwag kang magpaparatang sa akin dahil lang sa pag-aaway. Sabi nga, nagkasakit kasi ang may bahay ni Lin, kaya hiniling niya na samahan ko si pangkalahatang tagapamahala Lin. Pero ganyan na lang ang sinasabi mo. Kailan ko hiniling sa iyo na samahan ang asawa ko dito sa handaan? Asawa ko, bakit ka dumating? Mahal, ang imbitasyong ito ay ipinadala sa aking email. Paano ako hindi makakarating? Linmu, kailangan kong umuwi ka at magpaliwanag sa akin. Ngunit ngayon, sa labas, tayo ay isang mag-asawa. Huwag mo akong ipahiya. Alam ko na. Nandito ang asawa ko. Umalis ka muna, katuwang Shen. Pero, Ang kabit at ang tunay na asawa, nakasuot ng parehong damit, talagang malalaman mo agad kung sino ang hindi nararapat makita. Oo nga. Hindi man lang tinitingnan kung anong klaseng katawan, anong pagkatao, parang hindi pa nakakita ng mamahaling tatak. Kunin ang isang damit at isuot agad ang damit na hindi akma. Kung isusuot, hindi lang hindi siya magkakaroon ng karangalan, kundi mawawalan pa siya ng mukha. Sige nam Kagino. Ang iniisip ni Katuwang Shen, alam na nating lahat. Ngunit ang aking asawa, nalinlang din siya. Akala niya ay ako ang nagpapunta sa kanya. Kaya ang bagay na ito, para lamang sa aking karangalan, wag na nating pag-usapan. Sige, bibigyan kitang pabor. Asawa ko, Oho, gagamit lang ako ng banyo, paalam muna. Sina. Xiaqing, magpakilala ka. Ito si Liza. Vice-presidente ng kagawaran ng pamumuhunan ng Baike Grupo. Xiaqing. 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 Kumusta, Lisa? Kumusta, Xiaqing? Nabanggit ka na ni Bai. Pumunta tayo sa silid pahingahan. Pag-usapan natin ang kooperasyon. Sige, dito po. Mahal, sa wakas lumabas ka na. Sobra akong nasaktan. Alam mo, talagang sumusobra na si Xiaqing na yan. Pinahiya niya ako sa harap ng napakaraming tao. Nawalan ako ng muka. Kung alam mong hindi angkop sa iyo ang damit na iyan, hindi talaga iyan bagay sa iyo, huwag mo na isuot. Huwag mong gagayahin ang mga sinusuot ni Xiaqing. Kung ano ang binibili niya, iyon din ang bibilhin mo. Kundi, pinapahiya mo ako. Kasama mo akong napapahiya. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Literal na ibig sabihin. Umuwi ka muna. Tandaan mo, huwag mo na akong bigyan ng mga ganitong kalokohan, kabalbalan. Paumanhin, Gmail. Ang inyong kumpanya ay 3 taon ng sunod. Sunod na mas malaki ang pagkalugi kaysa kita. Hindi ako makakapag-invest. May problema sa mga ulat ng pananalapi na ito.
Mukhang si Lin Mo ay gumawa ng maraming kalokohan sa likod ko. Ginagawa niya talagang cash cow ang kumpanya ko. Lisa, kailangan ko sigurong umalis muna. Tungkol sa pamumuhunan, usapan na lang natin sa susunod na pagkikita. Mauna na ako. Hoy, anong ginagawa mo? Ilabas mo ang mukha mo. Huwag kang magulo, tingnan ko. Itaas mo ang ulo mo. Ang panganay na babae ng pamilya siya? Sumunod ka sa amin ng maayos para hindi madamay ang lahat ng tao sa kotseng ito at mamatay. Dalian mo. Lumapit ka. Magpakatino ka. Lumang pinuno ng pulutong. Pagkatapos ng maraming taon na hindi pagkikita, hindi pa rin nagbago ang galing mo. Ano bang pinagsasabi mo? Bilisan mo na, tumulong. Bitawan mo. Pasensya na. Ikaf pala. Makakilala kayo. 6 na taon na ang nakalipas na iyon, pumunta ako sa isang pabrika sa ilalim ng kumpanya para tingnan ang sitwasyon, pero sa daan, hijack ako noon, si Xiao Yibay ang nagligtas sa akin. Talaga? Nagkataon lang pala. At bakit hindi makipagdiborsyo ka at magpalit ng asawa? Xiao Yibay, kahit na nakakainis si Xiaqing na lagi niyang inaagaw ang atensyon, pero mayaman siya, may kakayahan, maganda. Bagay kayo. Ako. Anong pinagsasabi mo? Tingnan mo, natakot mo tuloy. Noon kaming dalawa, nagkita lang kami minsan. At saka, may anak na ako. Anong problema kung may anak na? Mas maganda pa nga ang maging tatay na walang sakit. Wow, tama ang sinabi ni Mele. Tama na, ayoko nang makinig sa mga walang kwenta niyong sinasabi. Uuwi na ako ngayon, para kausapin si Lin Mo. Ay, asawa ko, ikaw, saan ka pupunta? Umuwi tayo. Usapan natin ang mga bagay na ginawa mo sa kumpanya nitong mga nakaraang taon. Asawa ko. Lin Mo, talaga, nagiging isang taong hindi ko na halos kilala. Hindi. Asawa ko, anong nangyayari sa'yo? Ano ba talaga ang nagawa ko? Nung huling beses na pinuntahan ako ni G. Mile, sinabi niya sa akin na ikaw ay pinalitan ang lahat ng matataas na ehekutibo sa kumpanya. Sinabi ko sa iyo noon na nagtitiwala ako sa iyo, di ba? Pero ang tiwala ko ngayon, ito ba ang gantimpala mo sa akin? Ngayon, si G. Mile, para makahanap ng investor para sa kumpanya, dinala niya ang financial summary ng kumpanya nitong mga taon sa banquet hall. Sabihin mo, ang kumpanya nitong mga taon, sa ilalim ng iyong pamumuno, patuloy na nalulugi. Ano ba talaga ang ginawa mo, Lin Mo? At saka, hindi nagtutugma ang mga accounts ng kumpanya ngayon. Lin Mo, sabihin mo sa akin ang totoo. Nilustay mo ba ang pondo ng kumpanya? Lin Mo, anong nangyayari sa'yo? Sinasabi mo na asawa kita. Kung kinukulang ka sa pera, maaari mo namang sabihin sa akin. Paano mo nagawa ang ganito? Xiaqing, dahil nalaman mo na kung gayon, kailangan kitang patahimikin ng maaga. Paano mo nagawa ito? Ang butas na ito matutulungan kitang takpan. Asawa ko. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Mag-asawa naman tayo. Kung ginamit mo ang pondo ng kumpanya, siguradong may pinagdadaanan kang problema. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Asawa ko. Magpapakatoon na ako sa iyo. Hindi ba? Ilang taon ka nang nakaratay sa kama. Ayaw ko ring isipin mo pa ang problema ko habang may sakit ka. Mahal na mahal pala ako ni Xiaqing. Alam niyang nagkamali ako, pero gusto pa rin niya akong tulungan. Mahal, ang tatay ko, noong nasa family fund pa siya, iwan siya sa akin ng malaking halaga. Pagkalipas ng 3 buwan, kada buwan ay maaari kang makakuha ng 10 milyon. Naniniwala akong sa loob ng 1 taon,
Ang lahat ng utang mo ay mababayaran. Oo nga pala, may isa pa akong bagay na kailangan kong ipagpasalamat kay Shululu. Kung hindi dahil kay Shululu na nagsabi sa akin na lumabas kayo ni Shenyu, hindi sana ako nakarating ng maaga ngayon. Kung hindi ako nakarating ng maaga ngayon, i-invest ba si Lisa sa atin? Ziga, Pero ayos na ang lahat ngayon. Gamitin mo ang investment na ito para palakasin ang ating kumpanya. Titingnan ko kung sino ang magsasabing wala kang kakayahan. kaya pala si Shululu ang may gawa nitong gulo. Shululu, lagot ka sa akin. Asawa ko. Kasalanan ko. Ang bait mo. Tama na. Hindi pa ako nakakabawi sa aking galit. Sa library ka matutulog ngayong gabi. Ziga, kung ganun babagatan kitang pras bukas. Alis na ako. Magandang gabi. Lin mo, ang tindi mo. Gusto mo na pera, di ba? Ipawawala ko sa iyo ang lahat ng iyong ari, arian at reputasyon, at ipapakulong kita habang buhay. Buksan mo. Mukhang si Shenyu ang dinakip. Alam mong sa akin ka pupunta? Lin mo, alam kong darating ka. Shululu, parang ayaw mo na atang mabuhay, ha? Lin mo, balif ka na ba? Para kay Shenyu, papatayin mo ako? Ikaw ang baliw. Nagawa mo talaga iyan kay Yuyu. Lin mo, huwag mong kalimutan. Sa loob ng mga taon, ako ang kasama mo. Nagbigay ako sa iyo ng anak na babae. Pero siya, si Shenyu, kinukuha lang ang pera mo at nagpapakasasa sa bahay. Hindi ko nakalimutan. Ngunit sinasabi ko sa'yo, hindi ako nagpapatakot kanino man. Huwag mo ring isipin na subukang manipulahin ako dahil lang sa maraming taon nating pagsasama. Wala akong intensyong manipulahin ka. Gusto ko lang kalabanin si Shenyu. Alam mo ba kung bakit ko gusto si Yuyu? Dahil sumusunod siya. Shululu, sasabihin ko sa iyo, hanggat sumusunod ka, kapag nagtagumpay ako, baka pakasalan kita. Pero kung dahil sa inggit mo ngayon, magsasagawa ka ulit ng makakasira sa plano ko. Mananagos ka. Gusto mo si Shenyu, ah? Kung ganun, ibebenta ko siya. Para habang buhay, hindi mo na siya makita. Ang dalawang tanga na ito, hindi man lang makapagsalita ng maayos. Paano sila nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng kasamaan? Oy, Shawi Bai. Dali, iligtas mo si Yuyu at itago mo. Sulolo, naglakas, loob na abusuhin ang anak ko. Kung hindi ka mabibigyan ng ganti ng langit, ako mismo ang magbibigay. Halika, mahal. Hahanapan ka ni Tatay ng gulay. Aba, ang ganda namang eksena ito ah. Kung hindi ko lang alam, iisipin kong isa kayong masayang pamilya. Asawa ko. Mahal ko. Mahal, nakakamali ka. Mahal, huwag kang kabahan. Nagbibiro lang ako. Ilang taon na akong may sakit. Pero sa hapag, kainan na ito, wala man lang nakahanda. Para sa akin na plato at mga kubyertos, ha? Inakala niyo ba talaga na ako ay patay na? Senyora, ako ay... Ni maliit na bagay ay hindi mo magawa. Talagang wala ka sa kalingkingan ni Xiaching. Napakawalang, palad lang. May nagbabalak na kunin ang buhay ni Xiaching. Mahal, nagkakamali ka. Si Shululu, gusto sana niya mamaya ay dalahin ang pagkain sa itaas para doon mo kainin. Tama ba, Lulu? Oh. Tira-tira. Ngayon ay medyo gumaling ako at nakababa. Kung hindi ko malalaman na nitong mga nakaraang taon. Ay kinakain ko pala ay mga tira-tira. Shululu, talaga namang napakagaling mo. Hindi po, senyora. Bakit hindi mo pabigyan ng kubyertos ang senyora? Ay. Sige, kumain. Kumain ka, putang ina. Darating ang oras na ang abo ng mga magulang mo. Hahaluin ko sa pagkain mo at ipapakain mismo sa iyo. Mahal, huwag ka nang magalit. Ilang araw ko nang hindi nakikita si Xiaobao. Hindi ko alam kung kumusta na siya. Xiaobao, parang tumangkad ka ng kaunti kamakailan. Tumaba ka pa ah? Oo, mahigit 3 taong gulang na siya. Ngayon, dadalhin siya ni Lulu sa medical check-up. Tamang,
Tama para malaman kung gaano siya katangkad. Sa loob ng 3 taong ito, parang hindi ko na ipa-check up si Xiaobao. Ay, mahal. Ako na lang kaya ang magdala sa kanya ngayon? Pwede ba? Ay naku, hindi yata maganda, mahal. Medyo mahina pa ang katawan mo. Ilang araw pa lang ang nakalipas ng attend ka ng handaan. Pagkatapos noon, umalis ka at humiga ka sa bahay ng ilang araw. Mas mabuti, hintayin mo na munang gumaling ka bago ka umalis. Mahal, pakiramdam ko talaga. Mas mabuti na ako ngayon. Ay, wag mo nang itanong. Ang gamot na pinainom sa akin ni Lulu kahapon, sobrang effective. Nakatulog ako hanggang tanghali. Hindi na rin ako nananaginip ng masama. At mas maganda na ang pakiramdam ko. Pabayaan mo na akong pumunta, sige na? Mas maganda na ang pakiramdam? Baka naman masyadong malakas ang gamot kahapon. Nadirekta nitong sinira ang kanyang katawan. Baka naman ito na ang huling sigla niya? Mahal, bakit ka natulala? Huwag kang mag-alala sa akin. Talagang mas maayos na ang pakiramdam ko. Pabayaan mo na akong pumunta. Tsaka, kailangan kong tingnan mamayang hapon ang problema sa pera. Tingnan kung makakarating ito ng mas maaga. Mas maaga, mas mabuti, hindi ba? Mas maaga, mas mabuti. Nagmamadali sila roon. Kung makukuha ng maaga ang pera, mas maaga ring malulutas si Xiaoqing. Hindi ako naniniwala na yung 2 matatandang walang silbi na yan, makikita nilang namatay ang anak nila at magtatago pa rin sila at hindi magpapakita. Mabuti. Kung ganun, ihahatid ko na kayo mamaya. Wag na. May lingguhang pulong pa sa Lunes. Hayaan na lang si Shululu ang maghatid sa akin. Kakaiba. Dati hindi siya tumatanggi na ihatid ko siya. Sige, ipasama ko na lang si Lulu sa inyo. Mahihirapan kang mag-isa sa bata, hindi magiging madali. Shiksululu. Mamaya sa harap ng Weheng Hotel. Tigil, may kailangan akong ayusin sa loob. Ikaw na muna ang magdala kay Xiaobao upang magpa-check up. Ah, oo nga pala. Tandaan mo, wag mong sabihin kay sir. Opo, madam. Nagdahilan na dinala si Xiaobao sa labas? Pero dito pala ay nakikipagtagpo ng palihim sa ibang lalaki. Kaya ganyan ang kasalukuyang sitwasyon. Si Gmail pala. Hindi ko alam kung ano ang mga lihim na bagay ang uusapan nila sa labas. Tingnan mo. Sumunod si Shululu. Nagtataka talaga ako. Paanong nakapasa itong silin mo sa prestihiyosong universidad? Bakit naman siya kukuha ng ganitong kahangal? Para makagulo lang? Siguro dahil sa kalibugan niya o kaya wala na siyang ibang mahanap. Tutulungan kitang ipahanap siya. Maghintay ka lang, ha? Maganda, nag-iisa ka lang ba? Sino ka? Umalis ka. Wala kong oras para sa'yo. Makipag-usap tayo, maganda. May sakit ka ba? May sakit ka ba? Ikaw na babaeng talagang walang hiya. Naglakas, loob kang akitin ng boyfriend ko. Halikayo, tingnan ninyo. Itong ahas na ito, inaakit ang boyfriend ko. Sina. Iyan ang paraan mo ng paghihiganti? Gmail? Oh, simple at diretso. Ang sarap, diba? Para sa babaeng walang kahihiyan at may masamang kalooban, dapat lang nabigyan ng matinding leksyon. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi lang dahil sa batas, tingnan mo kung paano ko siya aayusin. Tama na. Oh sige, alam ko na. Alam na alam ko ang limitasyon ko. Nga pala, mag-transfer ka sa akin ng 1,000 piso. Bakit? Iyong 2 iyon kanina, profesional na aktor iyon. Tag, 500 piso bawat isa sa kanila. Huwag mong kalimutang bayaran ako. Sige na. Ngayong abalang-abala siya, magmadali ka na ring umakyat sa kwarto. Nakita ko si Xiao Yibay kanina, umakyat na. Sinasabi ko sa iyo, Gmail, ikaw din naman ay isang mayaman na dalaga. Ang kuripot mo talaga. Bye. Xiaobao, ito si Mama. Yakap ni Mama. Xiaobao. Maging mabait ka, Xiaobao. Mabilis ka nang masusundo ni Mama. Pagdating ng oras, magkasama tayo araw-araw, hindi ba?
Shaching, patago kang gumagawa sa liwanag ng araw, pumasok sa hotel? Ano ito kung hindi pakikiapid? Ang bastos mo pa rin. Nakahiga ng 3 taon. Nang umayos ka na, ang una mong ginawa ay ang makipagtalik. Lin mo, hindi dinala ni Shaking si Xiaobao sa ospital. At palihim na pumasok sa hotel, pinaghihinalaan kong may iba na siyang kasama. Halika na! Lintik ka. Lin mo, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong masama sa akin? Anong masama sa'yo? Sabihin mo sa akin. Dinala si Xiaobao para magpa-medical check-up. Nasaan si Xiaobao? Ginamit mo si Xiaobao bilang dahilan para makipag-date sa lalaking ito, hindi ba? Xiaching, yung sinabi mo sa akin noong nakaraang araw, wala lang, hindi ba? Ha? Lin mo, wag na huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Siya ang aking senior, noong ako ay nag-aaral sa ibang bansa pa. Siya ay isang investor ngayon sa pinakamalaking investment company sa buong mundo. Pumunta ako rito para hanapin siya, para pag-usapan ang tungkol sa investment. Akala mo bobo ako? Pag-usapan ng investment? Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin? Lin mo, malapit na ang kaarawan mo. Gusto ko sana itong makamit, para bigyan ka ng sorpresa. Hindi ko inaasahan na makikita mo. At pagdududahan mo pa talaga ako. Sorpresa? Magkasama kayong lalaki at babae. Kinakalikot pa niya ang damit kanina. Xiaching, talagang nakakasuklam ka. Ako, nakakasuklam? Anong problema mo, Xiaching? Lisa, ito ang asawa ko. Mayroon lang kaming kaunting alitan sa pagitan namin. Oh, ang kasalukuyang May, ari ng Shengdong Grupo. Ang ulat ng Shengdong Grupo, nakita na namin. Ang data nitong nakalipas na 3 taon ay napakababa. Kung hindi dahil sa iyo, kami sa Baik Grupo, ay hindi na namin ito titingnan kahit 1 segundo pa. Lisa, parang nakita ko na siya sa financial report ng Zhengdong Grupo. Hindi ko inakala na nakakonekta pala si Xiaching sa kanila. Mukhang kailangan kong makipag-ayos. Baka makakuha pa ako ng dagdag na kita. Ay nako, mahal ko, tingnan mo, hindi ba tinagkamali lang ng pag-unawa? Patawad, kapatid. Mahal ko. Sobra lang kitang mahal. Kaya nagawa ko ang ganyang kalokohan. Huwag ka nang magalit. Pasensya na, mahal. Sina, umuwi ka na muna. Uwi ko na lang natin usapan. Sige. Uwi na muna ako. Lisa. Lisa, salamat sa tulong mo rito. Ililibre kita ng pagkain sa ibang araw. Oh, wala yun. Papapasok na ako. Mag, usap muna kayo. Zika. Mukhang hindi mo pa rin napigilan. Mabuti na lang at kwarto ito ni Lisa. Hindi, puti. Hindi ko talaga alam kung paano mag-alaga ng bata. Pakiusap, Lisa. Pakinggan mo ang plano ni Xiaching. Nakita ko na ang kanyang proposal, talagang maganda. Sige na nga, pero kailangan ko munang maligo. Mamaya na tayo mag-usap. Walang problema. Ate, yakap. Diyos ko, tinawag niya akong ate. 4 na po na ako. Napakaganda mo naman. Halika ate, yayakapin kita papuntang banyo. Ziga, pumunta na kayo. Tara, umupo tayo at mag-usap. Lumabas na ang resulta ng drug test. Ito ay isang pampatulog mula sa Timog Aprika. Kung iinumin ito sa mahabang panahon, lalong hihina ang katawan ng isang tao, unti-unti magagawa na nila. Mamatay ako. Oo, at walang bakas. Kahit nasuriin pa ng forensic, ang huhusgahan lang ay namatay sa atake sa puso. Ang isa ay asawa kong pinagkakatiwalaan. Ang isa naman ay estudyanteng sinuportahan ko. Nagasabot sila para kalabanin ako. At gusto pa akong kapatayin. Kumusta na ang paghahanap sa mga magulang ko? Nahanap na Zila. Lihim na silang ibinalik sa bansa. Ngayong bumalik si Lisa, tamang-tama, magagamit natin siya bilang pain para sa Zhengdong Grupo para pansamantalang palayain kanila. Ziga. Para mas maging ligtas ka. Oh. Uminom ka muna ng tubig. Salamat. Bilisan mong punasan. Salamat. Lintik. Oo nga. Pero ito na ang huli. Sa pagkakataong ito, kakalapin ko ang lahat ng ebidensya. At siya,
pati na ang mga taong nasa likod niya, lahat sila ay ipapakulong ko. Mayroon akong isang katanungan. Hindi ko alam kung ayos lang bang itanong sa iyo. Itanong mo. Bakit? Bakit mo pinili ang ganoong tao? Siya ang aking junior sa kolehiyo. Mas bata siya ng 1 taon sa akin. Nililigawan niya ako sa loob ng ilang taon. Pagkatapos kong makapagtapos, patuloy akong kinukulit ng magulang ko sa kasal. Pakiramdam ko sa akin, siya ay masigasig at tapat. At bilang isang tao, siya ay masipag at nagsisikap. Mas mahusay siya kaysa sa mayayaman at walang kwentang mga lalaki, kaya pinili ko siya. Junior sa kolehiyo. Kaya pala, hanggat inililigawan ka nila ng matagal, maaari na kayong magkasama? Ano? Hoy kaibigan, maaari mo bang maghintay ng sandali? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, gusto mo bang kumuha ng contact number kay Xiaching ate? Makinig ka sa payo ko. Mahirap ligawan ng ate. At galit na galit siya kapag palihim siyang kinukunan ang litrato. Kahit maganda o hindi ang kuha, iisipin niyang isa kang baliw. Kung ganoon, ako? Xiao Yibay, ano ba ang ginagawa mo? Tara na. Alis na ako, ha? Ay, Ate Xiaching. Ate Xiaching. Sino ka? Ako po ang nakababata mo estudyante. Ngayon lang kitang nakita na naglalakad diyan. Napakaganda mo, kaya hindi ko napigilan. Kinuhanan kita ng isang litrato. Tingnan mo kung pwede, add mo ako sa WeChat para maibigay ko ito sa iyo. Siyempre, kung sa tingin mo ay ayaw mo, buburahin ko na lang ito. Huwag kang mag-alala basta maganda ang kuha mo. Pwedeng pakita? Ang ganda talaga. Tingnan mo. Mukhang maganda. Ako ba ang mag? Scan sa iyo o ikaw sa akin? Ako na lang ang mag-scan sa iyo. Ziga. Ang malaking isda na naisip ko na akin. Paano ko hahayaang maagaw ng bagong dating na bata? Ha? Ano? Xiao Yibay. Xiao Yibay. Oh, ano nang sabi mo? Pasensya na. Medyo wala ako sa sarili kanina. Ang gusto kong itanong sa iyo, nasaan si Shen Yu? Ngayon sinira ni Shululu ang plano ko. Tinamad na rin akong bumalik at makipag. Away sa kanya. Mas mabuting ibalik si Shen Yu. Hayaan silang maglabanan. Nagbabantay si Dakyan. Kung ganon, ipahagis ko siya pabalik. Kung gayon, mamayang gabi na lang. Sa oras na iyon, bubuksan ko ang pinto para salubungin siya. Hi, pakitiyak na buksan mo mamaya ang CCTV. Manood tayo ng gulo ng magkasama. Ziga? Kung wala nang iba, aalis na ay, oo nga pala. Pakiabot sa akin itong panukala kay Lisa. Pagkatapos niyang basahin, dapat ay naiintindihan na niya. Ang Jengdong grupo ay ako ang nagpalaki at ayos. Ayoko na dahil nagtiwala ako sa maling tao. Ay masisira ito. Huwag kang mag-alala ng ganyan. Kung sinabi kong sana noon, ikaw ang nauna kong nakilala. Hindi sana ako nagdusa ng ganito. Sina, hanggang sa muli. Ngayon, tinulungan ko si Linmu sa ganito kalaking bagay. Siguradong malaki ang pasasalamat niya sa akin. Shen Yu. Ikaw, paano ka nakabalik? Hindi ba't kinuha ka ng nanay mo? Walang hiya. Naglakas, loob ka pang magsalita. Kung hindi ka lumapit sa nanay ko at nagpahanap ng sa akin ay dumukot. Hindi ko alam ngayon kung saan ako naibenta. Bakit mo ako sinisisi? Ang pagkuha ng nanay mo sa iyo ay banayad pa nga. Tulad mo na umaakit ng ibang lalaki, salot na walang hiya. Kahit ibenta ka para maging puta ay parangal pa iyon sa iyo. Xiao Yibay, buksan mo ang monitor sa telepono. Panahon na para manood ng kaguluhan.
Tuwang-tuwa ka? Siyempre tuwang-tuwa ako. Gusto kong panoorin ang ganitong tagpo ng nag-aaway na mga aso. Para bang lahat ng paghihirap na dinanas ko noon ay unti-unting nakakalabas. Siyempre masaya ako. Sige, masaya ka, masaya na rin ako. Anong ibig sabihin nito? Naglalandi ka ba sa akin? Huwag kang magkakamali. Inutusan ako ng mga magulang mo na panatilihin kang ligtas at masaya. Ha? Hindi ako nagkamali. Bumalik na si Lin mo. Magsisimula na ang palabas. Anong ginagawa ninyo? Oho, Nag, abalang umuwi ka na? Ilang araw lang kitang sinabihan, tapos umalis ka na ng bahay. Sana masyado kitang pinalampas nitong mga nakaraang taon. Hindi! Hindi ako umalis ng bahay. Si Shululu ang salbahe na ito. Ang nagsabi sa nanay ko kung nasaan ako. Pagkatapos ng piging noong araw na iyon, kinidnap ako. Kung hindi ako nakatakas, ngayon hindi ko alam kung saan ako pinilit na ipakasal. Shululu, talaga bang hindi mo alam kung gaano kalaki ang iyong tapang? Alam mong babae ko ito, ngunit naglakas. Loob ka pa rin na galawin at saktan siya. Babae mo siya? Hindi ba ako rin? Lin mo! Sa loob ng maraming taon kahit walang mabuting nagawa, nagtiis ako ng hirap para sa iyo. Hindi ba yun totoo? Para sa babaeng ito, sinasaktan at sinisigawan mo ako, hindi ako papayag. Bakit? Dahil ako ang pinakamamahal niya. Sino ka ba? Isa ka lang kapalit. Talagang si Xiaching lang. Ang ganitong klaseng babae na may pinag, aralan at edukasyon, ang tunay na perpektong asawa. Sasakaling kita. Ikaw. Balif ka na ba? Ano nang gagawin natin? Napatay ako ng tao? Tigilan mo na ang kalokohan. Tulungan mo ako. Bilisan mo. Tutulungan ba ni Lin Mu si Shen Yu na itago ang bangkay? Hindi ko inaasahan iyon. May babae rin siyang sinserong minamahal? Sa tingin ko ay dahil siya ay natatakot na pumunta ang pulis at matuklasan pa ang maraming sikreto. Tama rin. Ang tulad niyang tao, sarili lang ang iniisip. Paano siya magiging tapat sa iba? Iminumungkahi ko na puntahan mo ang silid ni Shululu at tingnan. Ang tulad niyang tao baka naman may palihim siyang itinatago na ebidensya ng krimen ni Lin Mu. Zika. Bakit ka nandito? Mahal. Ginulat mo ako. Tinawag ko si Lulu para bigyan ako ng tubig, pero matagal ko na siyang tinatawag, hindi siya sumasagot, kaya tiningnan ko kung ano ang ginagawa niya. Pero ikaw, mahal, sa gitnang gabi, bakit ka nasa kwarto niya? Mukhang wala siyang alam. Ako rin tinatawag ko na si Shululu ng matagal, pero hindi siya sumasagot sa akin. Kaya na, curious ako, at pumasok sa kwarto niya para tingnan. Siguro noong araw, nasobrahan natin siya sa pagsigaw, kaya umuwi siya at umiyak. Itong si Shululu, sobrang hindi alam ang patakaran, hindi ba? Sino ba naman ang umuuwi? Nang hindi nagpapaalam sa amo? Tatawagan ko ang pamilya niya, sige na. Teka, asawa ko, wag na. Oras na ng gabi, baka tulog na rin sila. Bukas na lang sa umaga, ako na ang bahala rito. Magpahinga ka na. Zika, magpahinga ka na rin ng maaga, mahal. Noong hapunan ang cellphone ni ex-Yululu, nasa dining room. Baka mayroon pang ibang bagay sa cellphone ni Shululu, kaya kailangan niya pa rin pumunta rito. Tingnan kung si Shululu ba ay iwan ng iba na ebidensyang makakasama sa kanya. Asawa ko, uminom ka ng tubig. Ina. Xiao Bao. Bakit ko nakalimutan? Kung may itinago talaga siya. Baka nasa kwarto ni Xiao Bao. Xiao Bao, lumapit ka. Dali, ito ang iyong ina. Tawagin mo siyang ina. Hindi siyang aking ina. Kung hindi siya ang iyong ina,
Sino ang iyong ina? Linmu, ano ba ang ginagawa mo? Si Xiaobao ay napakabata at si Shululu ang palaging aalaga sa kanya kaya normal lang na siya ay nagkamali ng pagkilala. Mabait na Xiaobao. Masamang tao ang iyong tatay. Ayaw na natin sa tatay, di ba? Isasama ka ni ina sa ating kwarto para matulog. Sige, tara na. Tama. Gagamitin ko na ang pagkakataon para makapaghanap. Aray, nasaan na kaya iyon? Apat na digit na password? Si Shululu ay masyadong inuuna ang pag-ibig. Karavan ni Linmu? Hindi. Ang kaarawan naman kaya ni Shululu? Hindi rin. Kaarawan ni Xiaobao? Hindi. Ang Xiaobao niya? Iba sa Xiaobao ko? Ang Xiaobao na ito ay ang kanyang sariling Xiaobao. Mahal, aalis ka ba ng ganitong gabi na? Oh, ang kumpanya. May bigla ang bagay. Matulog ka na muna. Huwag mo na akong intindihin. Aray, anong problema ng kumpanya? Para magmadali siyang parang nanganganak. 3 araw na ang nakalipas. Setyembre 30. Asawa ko. Gabi na. Anong ginagawa mo sa study room? Asawa ko. Bakit ka ba masyadong kinakabahan? Hindi ako kinakabahan. Bigla kang nagbukas ng pinto, kaya nagulat ako. Dahil sa pagmamadali, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Asawa ko. Kamakailan lang, hindi ka masyadong nakikipag-usap sa akin. Baka naman may tinatago kang pag-aalaga ng batang aso sa likod ko. Anong pinagsasabi mo? Nung bata ako, hindi ako pinayagan ng aking mga magulang na maglaro ng computer. Kaya madalas akong nahuhuli sa iligal na paglalaro ng computer. Bigla kang sumugod kanina, naging reaksyon ko lang iyon. Ano ba ang ginagawa mo? Wala naman. Tinitingnan lang. Ano? May tinatago ka ba talaga sa akin? May munting sikreto ka. Tama na. Tigilan mo na ang kalokohan, aakyat na ako para matulog. Linmu. Linmu, talaga bang nagdududa ka na may iba akong kalaguyo, ha? Hindi ah. Wala, bakit ka tumitingin? Kung ganoon dahil wala. Bakit hindi ko pwedeng tingnan? Sige, tingnan mo. Tingnan mo. Bakit ka humihiram ng pera kay Gmail? Yung perang binigay ko sa iyo, hindi ko muna maiwi ngayon. Gusto ko sanang humiram kay Mile para maipagbayad yung bahagi ng pondo ng kumpanya. Oh, ano? Wala akong ibang lalaki, di ba? Pero kung manghihiram lang ng pera, bakit kailangang palihim? Natatakot ako na baka isipin mo na kailangan ko pang humiram ng pera para lang mabayaran ang utang mo. At medjing pabigat sa iyo. Hindi ko talaga inakala na ganoon ang iisipin mo sa akin. Ning mo masyado makong binigo. Hey, asawa ko. Tama na. Hula ko, ngayon nakuha mo na ang USB drive. Tama ba? Mula noong dumating si Shen Yu, alam ko na. Dahil sa ugali ni Linmu, balang araw ako ay mamamatay o aalis. Ngunit hindi ako papayag, sasabihin ko ang lahat ng katotohanang alam ko. Ang mga sinasabi ko. Pati na rin ang ilang ebidensya ay palihim na nakaimbak sa USB drive na ito. Sana ay mapanagot mo sila pagkatapos. Pakiusap, alagaan mong mabuti si Xiaobao ko. Kaya pala sa simula, hindi naman ako gustong patayin ni Linmu. Gusto lang niya ng pera. Tapos nakatanggap siya ng isang misteryosong tawag. At nagsimula siyang magplano na patayin ako. At kunin ang yaman ng aking pamilya. Sino kaya ang nasa likod ng misteryosong tawag na iyon? Xiao Yibai, padadalhan kita ng ilang dokumento. Tingnan mo kung makikita mo rito kung sino ang utak sa likod nito. Ang tunay na accounting book ng kumpanya, nakuha ko na.
Ngayon, dahil kumpleto na at tiyak na ang ebidensya, maaari na tayong tumawag ng pulis. Xiaching, bakit mo nilok ang pinto? Buksan mo ang pinto. Xiaching, alam ko kung ano ang ginagawa mo dyan. Murahin mo na ang lahat ng dine, download mo. Kung hindi, papatayin kita. Buksan! Gumising ka. Punyeta. Gusto mo pa bang tumakas? Bitawan mo ako. Hudas ka. Tangina, nangangas ka pang tignan ako ano? Titingnan mo. Titingnan mo. Tingnan mo. Ayop. Sige, tahol ng tahol. Alam mo lang talagang tumahol. Kasing inis mo rin ang nanay mong patay na. Mas mabuti pang patayin na lang kita ngayon. Tapos tatakas kami ni Lin mo sa ibang bansa. Para hindi na kita kailangan. Isang pabigat. Xiaching, sabihin mo nga sa akin, bakit hindi ka na lang nagpatuloy sa pagtulog-tulugan mo? Hindi ba mas maganda? Sa ginagawa mong yan, huwag mo akong sisihin kung patayin kita. Why? Ano bang pinagpapanggap mo? Sa loob ng 3 taon, pinainom mo ako ng isang mangkok pagkatapos ng isa pang mangkok ng gamot. Hindi ba gusto mo lang akong mamatay? Huwag kang magpanggap. Ang gamot na yon, kung hindi sosobrahan ang dosis nito, hindi ka talaga mamamatay. Ang plano ko lang sana ay ibenta ka, kasi malaki pa rin ang halaga mo. Pero ngayong ganito ka, nangangahas kang sirain ako, ano? Sige, wala tayong sinuman ang makakatikim ng kapayapaan dito. Nandiyan ang mga pulis. Kung gayon, ikaw ang kukunin kong bihag. Tumayo ka. Bakit ikaw? Hindi ba ikaw yung nag-invest? Nawalang hiya. Ginagamit mo ako mula pa sa simula, di ba? Pakawalan mo siya. Pakawalan ko siya, di ba? Kung may lakas kang loob, subukan mong iligtas siya. O kaya, sugatan mo ang sarili mong ugat sa kamay. Kuvak, Lumapit ka at ipalit mo ang sarili mo sa kanya. huwag ka na. Xiao Yibay, huwag kang makinig sa kanya. Kahit pag gawin mo iyon, hindi niya ako bibitawan. Dahil ang isang tulad mo ay isang duwag na aso. Babae lang ang kaya mong apihin. Nakikita mo ba? Ang asawa ko talaga ang nakakaalam ng lahat tungkol sa akin. Mahal, dahil napaka-sweet natin sa isa't isa, bakit hindi na lang tayo magkasamang mamatay ngayon? Huwag. Pumapayag ako. Xiaching, kahit pa mahuli ako, hindi ka pa rin makakatakas. Ang tao sa likod ko ay papatayin ang buong pamilya mo. Kasama na rin diyan ang mga magulang mo. Sayang, ang mga magulang ko at ang anak ko ay natagpuan na. Ang tao sa likod mo ay tiyak na mapaparusahan. Sa wakas, Xiaching? Tumawag ng ambulansya? Gising ka na? gaano katagal akong natulog? 3 araw kang comatose. 3 araw? Ang tungkol sa akin, hindi mo sinabi sa mga magulang ko, di ba? Ayokong alala sila sa akin. Hindi. Hula ko, ayaw mo. Teka. Sabi ng pulis, matibay ang ebidensya. Si Lin Mu ay may maraming kaso. Tiyak na mabigat ang hatol. Napakagaling. Paano naman ang mastermind? Nalaman na ba kung sino? Siya ay isang taong nakagalit ng tatay mo sa negosyo. Isang boss ng triad sa Timog, Silangang Asya.
ang kanyang anak at ang tatay mo habang nag-uusap tungkol sa negosyo, uminom sila, drug racing matapos uminom at namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Ang boss ng triad na ito ay sinisisi ang lahat sa tatay mo. Talagang malas naman. Mukhang kailangan ko na mag-isip ng paraan para harapin ang taong ito na desperado. Baka hindi siya tatakas. Huwag kang mag-alala, naayos na ng tatay mo ang lahat. Ang boss ng triad na ito pinalitan na. Napakagaling. Teka muna, talaga bang pulis ka? Kung hindi, bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Yan ang isa sa mga dahilan. May isa pang dahilan. Anong dahilan? Aray! Xiao Yibay, tama ba ako? Hindi. Ano pa nang pinapanggap mo? Sasabihin ko sa iyo, bata, hinihimok mo ang hindi mo dapat kalabanin. Sige. Ayos ka lang ba, kaibigan? Ayos lang. Gusto mong pumunta sa ospital? Nakita ko kasi iyong mga taong iyon. Malala ang pagkakabugbog sa iyo. Parang dinudugo ka. Ito. Kunin mo ito. Ituring mo na lang na hiniram mo sa akin. Isusulat ko sa iyo ang numero ko. Tawagan mo ako mamaya. Basta tiisauli mo lang sa akin. Siguraduhin mong pumunta ka sa ospital. Ang iyong katawan ang pinakamahalaga. No. Hindi na iyan mahalaga. Sige, Nanga. Sa pagkakataong ito, naaalala ko na ang numero mo.